ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Ilang nakaparadang sasakyan, pinagbabaril at sinilaban sa Tondo, Maynila. Philippine National Police inilagay na sa protective custody si alias Totoy sa kaso ng missing sa Bungeros. Katiting na rollback sa petrolyo, aarangkada bukas. Sa MBC TV correspondents, 7 sugatan sa salpukan ng kotse at jeep sa Davao City. Sa MBC TV Sports, Pilipinas pasok sa 2026 AFC Women's Asians Cup matapos talunin ang Hong Kong. At sa showbiz pattern, My Chemical Romance, may concert sa Pilipinas sa susunod na taon. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Maagang nabulabog kaninang umaga ang ilang residente matapos paulanan ng bala ang 3 sasakyang nakaparada sa Tondo, Maynila. Ang mga suspect na pawang riding in tandem, nagawa pang silaban ang isa sa mga sasakyan. Naritong exclusive report ni Boy Gonzales. Nasa 3 sasakyan ang pinagbabaril habang nakaparada sa G. Santiago Street, Corner Arpapa, Barrio Obrero, Tondo, Maynila. Ayon kay Barangay 18 ng Chairman Aladin Cuevas, bandang alas 4:20 ng madaling araw, sa kasagsagan ng buhos ng ulan, nagising ang mga residente nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Bago pinagbabaril ang mga sakyan, ay sinilaban ng mga suspect ang isang bagong Honda City. Yun nga sabi, may nasusunog na sakyan. Nung pinuntahan ko, kasagsagan ng ulan, nakita ko tapos na kasi may mga ilang residente na, nagapula ng apoy doon sa sakyan. Nung mga ilang minuto, napansin niya namin may mga tama ng bala yung sasakyan ng sinunog at yung harap at likod ng sakyan, may mga tinamaan din ng ligaw na bala. Batay sa kuha ng CCTV ng barangay, nasa 4 na suspect na sakay ng 2 motorsiklo ang may gawa ng krimen. Isa sa kanila ay binasag pa ang salamin sa bahagi ng driver seat bago sinilaban ang itim na kotse na may plate number na NIM 2624. Patuloy na inimbestigahan ng Manila Police District Station 7 ang insidente habang inaalam ang motibo sa krimen maging ang pagkakilanlan ng mga suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pansamantalang inilagay sa police protective custody ang whistleblower na si alias Totoy, kaugnay ng mga revelasyon nito sa umano'y pamamaslang sa mga nawawalang sa Bungero. Ito ang kinumpirma ng hepe ng PNP habang pinoproseso pa ang kanyang Witness Protection Program. Tinutukan niya ni Edniel Parosa. Kinumpirma ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na inilagay na nito sa protective custody ang nagpakilalang saksi sa kaso ng mga nawawalang sa Bungero noong 2021 na si Julie Patidongan alias Totoy. Ayon kay Torre, binibigyan ng proteksyon ang farm manager ng gaming tycoon na si Atong Ang makaraang matanggap ng Department of Justice sa mga salaysay nito hinggil sa tinawag niyang karumal-dumal na krimen na sangkot ang negosyante. Pero pansamantala lamang umano ito habang nag-a-apply sa Witness Protection Program ang whistleblower na dati nang inaresto ng pulisya kasama ng 5 iba pa. Nasa protective custody namin siya sa ngayon, but he is already applying for the Witness Protection Program dahil pag siya ay na-qualify, ita-turn over namin siya sa DOJ. Muling lumantad si Patidongan ngayong taon. Tanga ng pahayag na itinapon sa lawa ng tala mga biktima. Pero pag-ubunyag ni Torres sa Campo Crame, may iba pa silang inimbestigahang lugar kung saan maaring idinispatcha ang mga dinukot. Kabilang sa inalam ng PNP ay kung may katotohanan sa report
na sinunog din ng mga sabungero. Hindi na sa takal ng disposal. So, pati ang ibang mga lugar na yun, ay titignan din natin. At before, syempre, ayaw nating i-blame nga natin mga efforts. Kung pamilya ng mga sabungero ang tatanungin, naniniwala sila kay Patidongan. Sa panayam ng programang DZRH Stories, sinabi ni Aurelio Panaligan, tiyuhin ng 14 anyos at pinakabata sa mga missing sabungero, malaking pag-asa na ito para sa kanilang mga naghahanap ng hustisya. Po, di na naghahanap ng hustisya at katarungan. Kami po ay naniniwala na may katotohanan na totoo po ang kanyang sinasabi. Kaya lang po, sa pagdating sa batas, sa pagdating ng proseso, hindi po sapat ang basihan na magsalita ka lang kung wala kang ebidensya. Nagtungo na sa tanggapan ng DOJ at PNP-CIDG ang pamilya ng mga sabungero para makipag-ugnayan sa itinatakbo ng kaso. Napakasaya po nila nung umalis. Subalit, buhay po sila nang sila yung umalis. Tapos ngayon makalaman ko, patay na. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, kanselado pa rin ang klase ngayong araw, July 7. Sa ilang bahagi ng bansa, dulot ng sama ng panahon, dala ng habagat. Sa Metro Manila, Malabon lang ang nagsuspende ng face-to-face classes sa lahat ng antas, pampubliko at pribadong paaralan. Suspendido rin ang lahat ng antas, public and private, sa Ilocos Sur, ilang bayan sa Pangasinan, La Union, Masinloc sa Zambales at Masantol sa Pampanga. Habang preschool to elementary naman sa Ilocos Norte at preschool to senior high school sa Basista, Binmali at Labrador sa Pangasinan. Samantala, umabot na sa higit 82,000 individual ang naapektuhan ng pinagsamang bagyong Bising at hanging habagat. Sa pinakahuling datos ng NDRRMC, pumalo sa 27,401 pamilya o 82,500 individual ang nasalanta sa Ilocos, Central Luzon at Cordillera Region. Sa nasabing bilang, higit 1,000 pang pamilya ang nanunuluyan sa ilang evacuation center. Nababahala na ang National Food Authority o NFA sa patuloy na pagbagsak ng presyo ng mga palay sa ilang bahagi ng Luzon. Presyong umabot na sa 7 pesos kada kilo, halos kalahati na ng kanilang puhunan. Mungkahin ng NFA amyendahan ang Rice Tarification Law. Narito ang ulat ni Kyle Bulias. Lalo pang sumadsad ang buying price ng palay sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Bukod kasi sa napabalitang buying price na 8 pesos hanggang 12 pesos kada kilo ng palay sa bahagi ng Bulacan, Nueva Ecija at Pangasinan, na-monitor din ng National Food Authority na umaabot pa ito hanggang 7 pesos kada kilo. Lubhang mas mababa ito kaysa sa gastos sa produksyon na kalimitang umaabot sa 13 pesos hanggang 15 pesos, dahilan kung bakit nagkandalugi na ang mga magsasaka. Kaugnay nito, sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson na hindi sila bumibili ng mas mababa sa itinakda nilang floor price na 18 pesos kada kilo ng fresh palay at 23 pesos naman para sa dry palay. Pero sabi ni Lacson, problema nila ngayon ang kakulangan sa pasilidad para maging imbakan ng palay. Sabi ni Lacson, mas marami pa silang nabibiling bigas kumpara sa dami na kanilang inilalabas na ibinebenta naman sa halagang 20 pesos kada kilo. Aminado rin si Lacson na bigo silang maimpluwensyahan ang bentahan ng palay sa pamamagitan ng itinakda nilang floor price. Yung intention po natin na mapataas ang presyo ng palay na bili ng mga traders, kanya po sinet natin yung 18 na price, medyo mukhang hindi naka-influence sa merkado. Ibig sabihin po yung 5% hindi niya pala kayang influensyahan yung 95%. Opo, 95%. Isa naman sa nakikitang dahilan ng NFA sa pagsadsad ng buying price ng palay sa mga lokal na mga magsasaka ay ang pagbagsak din ng presyo ng imported na bigas. Dahil dito iginit ni Lacson na kailangan ng amyendahan ng Rice Tarification Law. Talagang dapat hindi fully liberalized ang tingin natin, lalo na kapag panahon ng anihan, dapat wala muna. At yun naman yung na-propose ng NFA at DA sa Congress. Kaya lang, makapasa. Kaya lang po, kailangan maipasa muna ito at lahat po ng Senado at Kongreso ay umayon po rito. Sa pagbubukas ng 20th Congress, muling inihain ang mga panukalang mag-aamyenda sa RTL na layong ibalik ang regulatory powers ng NFA. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, aarangkada na bukas ang katiting na rollback sa mga produktong petrolyo. Sa magkakahiwalay na abiso, 70 centavos ang takpya sa kada litro ng gasolina, habang 10 centavos sa diesel. Bababa rin ng 80 centavos ang kada litro ng kerosene. Epektibong price adjustment ng karamihan ng mga kumpanya ng langis bukas, alas 6 ng umaga. Sa mundo ng football, pasok na ang Philippine Women's National Football Team sa 2026 AFC Women's Asian Cup. Na-sweep ng Pilipinas ang Group G qualifiers matapos talunin ang mga bansang Hong Kong, Saudi Arabia at Cambodia. Ang mga detalye tutukan sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Pasok na muli ang Philippine Women's National Football Team sa 2026 AFC Women's Asia Cup matapos talunin ng Hong Kong at 1-0 sa Olympic Stadium sa Cambodia nitong Sabado ng gabi. Kumpleto ang sweep ng Pilipinas sa Group G qualifiers matapos unang manalo kontra Saudi Arabia at host country. Nagtapos ang Pilipinas na may kabuang 9 na puntos at 10 goals. Dahil dito, kasama na nila sa mga kwalipikado sa 2026 Women's Asia Cup ang host country na Australia, China, South Korea, Japan at Bangladesh. Ang tournament ay magiging final qualifier rin para sa 2027 FIBA Women's World Cup sa Brazil. Maagang nakuha ng Pilipinas ang lamang sa laro kontra Hong Kong sa goal ni Chandler McDaniel sa ika-4 na minuto. Sinubukan ng Hong Kong na makabalik sa laro sa 28th minute sa pamamagitan ni Chung Wai-ki, ngunit naisalba ito ni Olivia McDaniel. Nanatiling 1-0 ang score sa halftime. Sa ika-75 minute, nagkaroon din ng tsansa si Kinley Quezada mula sa cross ni Jackie Sawicki, ngunit lumihis ang kanyang header. Sa huling natitirang mga minuto, muling naging aktibo si Olivia McDaniel sa pagdepensa ng maisalbang panibagong tira ng Hong Kong. Ito na ang ikatlong sunod na paglahok ng Pilipinas sa AFC Women's Asia Cup kung saan umaasa ang koponan na maulit ang kanilang makasaysayang campaign noong 2022 na nagatid sa kanila sa 2023 Women's World Cup. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan na ilang pribadong ospital sa Batangas bakit hindi muna tatanggap ng guarantee letters mula sa mga pasyente. Sa MBC TV Global, bilang ng mga nasawi sa pagbaha sa Texas sa USA, umakyat na sa 78. At sa showbiz spotted, K-pop girl group Blackpink nagpasiklab sa performance ng kanilang latest single sa Deadline World Tour sa Seoul. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Dahil sa lumalaki at natenggang utang ng gobyerno, pinag-aaralan na ng ilang pribadong ospital o na pansamantalang di tumanggap ng guarantee letters mula sa mga pasyente. Lumobo na raw kasi sa halos 500 milyong piso ang utang sa kanila ng gobyerno. Una sa balitang yan, si Wina Hesoro. Plano ng ilang private hospital na hindi muna sila tatanggap ng guarantee letters mula sa mga pasyente dahil sa laki at bagal na pagbayad ng utang ng gobyerno. Sa panayam ng DZRH News kay Dr. Serene De Grano, ang presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines, sinabi nito na umaabot na sa halos 500 million pesos ang utang ng gobyerno sa mahigit 40 na private hospital sa Batangas sa ilalim ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Program. Umabot po ng around 500 million. 500 million ang utang sa mga ospital? Sa mga ospital po, doon po sa Batangas, are more than 40 private hospitals po yan. Ayon kay De Grano, bagamat dadaan pa ito sa tamang proseso at abiso sa DOH, may mga ospital lang nagpahayag na pansamanta nilang ihihinto ang pagtanggap ng guarantee letters na karaniwang galing sa mga opisina ng mga senador, kongresista at lokal na opisyal. Dagdag pa ni De Grano, bagamat may pondo ang MAIFIP, posibleng may delay sa paglalabas ng pondo at ipinaabot na umano niya ito kay
Health Secretary Ted Herbosa. Nilinaw din niya na bawal humingi ng pera bago gamutin ang pasyente lalo na kung ito ay emergency case at dapat tanggapin ang PhilHealth sa mga ganitong sitwasyon. Sa ngayon, umaasa ang FAPI na mapapabilis ang bayaran ng gobyerno upang maipagpatuloy ng mga ospital ang kanilang serbisyo sa mga nangangailangan. Actually, nakakausap na po namin yung taga-region at sabi naman po nila, gagawa na ng paraan. So ito po mga hospital na nagsabing gano'n, in-advise na po namin. At malamang naman po ay medyo maghintay-hintay na lang po kami doon sa pagdating po nung kanilang aming mga resibo po. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Pearl Hasoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matagal mang ikinampanya ng iba't ibang labor group, naniniwalang isang senador na hindi na kailangan i-certify as urgent ang panukalang umento sa sahod. Ilang hakbang na lang daw kasi ay tuluyan na rin naman itong maisa sa batas, batay na rin sa naging pag-usad nito sa nagdaang 19th Congress. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Mamadaliin ni Senador J.B. Ejercito ang mga kasamahang senador at kanilang mga counterparts sa Kamara de Representantes upang agad ipasa ang panukalang batas para sa legislated wage hike. Para kay Ejercito, hindi na kailangang i-certify ito as urgent ng Malacanang dahil nitong nakalipas na Kongreso ay nasa advanced stage na ito ng legislation. Sa katunayan na ilang hakbang na lang ay dapat naging batas na ito. Paliwanag ng senador, kompleto ng kanilang mga records at pag-aaral sa mga isinagawang hearing sa nakalipas na 19th Congress. Paniwala ni Ejercito kung seryoso ang kanyang mga kapwa senador at mga congressmen na bigyan ng aumento sa sahod ang mga manggagawa sa pribadong sektor ay isang hearing lang ang kanilang kailangan. Batay sa kanyang panukala ay gusto niyang 250 pesos ang dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa. Mas mataas ito sa 100 pisong inaprubahan dati sa Senado at 200 piso sa Kamara. Itinaas umano niya ito dahil alam niyang magkakatawaran sa panig ng mga manggagawa at employers. Kaya't maaari siyang pumayag sa 150 pesos kada araw na dagdag sahod. Giit ng senador, masyadong maliit ang 50 pesos na ibinigay na dagdag sahod ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Metro Manila kumpara sa napakataas na presyo ngayon ng mga bilihin. Umaasa ito na hindi matitenga ang panukalang ito dahil inaasahan ito ng marami sa ating mga manggagawa. May kanya-kanyang panukalang ibang mga senador para sa legislated wage hike. 100 piso kay Senador Bongo. Ganon din si Senador Mig Subiri na nangakong muling ihahain ng 100 pisong legislated wage hike, habang 200 piso naman ang gusto ni Senador Risa Hontiveros, kapareho ng kanyang mga counterparts sa Bayan Party List sa Kamara de Representantes. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa atin pong ulat panahon ngayong araw ng Lunes, wala ng epekto ang bagyong Bising sa anumang bahagi ng bansa at tuluyan na itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng mata ng bagyo, 605 kilometers, hilaga ng Itbayat, Batanes. Taglay ang mahinang hangin bilang isang severe tropical storm pero mas mabilis sa pagkilos pahilaga. Sa pagtaya ng Pag-asa, muling magbabago ng direksyon si Bising at magla-landfall sa China bago ito manumbalik bilang low pressure area sa Miyerkules. Sa kabila nito, makulimlim at masungit na panahon pa rin ang inaasahan sa Metro Manila at halos buong Luzon, maliban na lamang sa Bicol, epekto ng southwest monsoon. Kasama rin sa uulanin ang Western Visayas, Bangsamoro at Zamboanga Peninsula. Kasabay o kaugnay niyan, naglabas na rin ang Pag-asa ng heavy rainfall advisory sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Dito naman sa Metro Manila, inaasahan ang pagpapatuloy ng masungit na panahon hanggang Huwebes. Kaya huwag hong kakalimutan ang payong. Kung may isang bagay na mapagkakasunduan ng mga Pilipino, ito na marahil ang hilig natin sa mga fur baby. Bawat aspeto ng kanilang ugali at pagkatao, alam na alam natin. Pero sila, alam kaya ito? Alamin na this, mga pusa, alam ba ang kanilang mga pangalan?
Madalas mang nonchalant, yes, alam ni Mingming ang kanyang pangalan, pero hindi sa paraang may konsepto ito ng pangalan. Ayon sa mga pag-aaral, posibleng na iko-connecta nila ito sa mga positibong bagay, tulad ng pagkain at petting sessions. Kaya naman, kahit hindi niya kilala ang tumawag sa kanya, may talab pa rin dito ang pagtawag sa kanyang pangalan. At hindi man sila kasing ligalig ng mga aso, pero makikita ito sa simpleng pagpintig ng tenga, paglingon, eye contact at pagpitik ng buntot. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Arnold, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Umakyat na sa halos 80 ang nasawi sa nararanasang matinding pagbaha sa Texas sa USA. Habang kumasa na ang militanteng grupong Hamas sa inihaing 60-day ceasefire deal ng Amerika at ang posibleng pagtatapos ng 21 buwang digmaan sa Gaza. Ang mga balita mula sa ibayang dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika, umakyat na sa 78 katao ang nasawi kabilang na mahigit 20 bata matapos tamaan ng matinding pagbaha at pag-ulan ng bahagi ng Texas. Ayon kay Texas Governor Greg Abbott, 41 naman ang nawawala mula sa nasabing sakuna na kasalukuyang pinaghahanap na ng mga otoridad. Isa sa mga lubos na naapektuhan ay isang Christian school kung saan nagaganap ang isang camping activity na ngayon nawawala ng 10 estudyante at isang counselor. Nagpaabot naman ng pakikiramay si US President Donald Trump sa mga pamilyang naulilat. Inaasahang bibisita sa rehiyon para magpaabot ng tulong. Sa iba pang balita, kasado ng nakabinbin na ceasefire agreement sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas na inihain ng Amerika noong nakaraang linggo. Inaasahan namang dadako na sa usaping pangkapayapaan ang magkabilang grupo kung saan kabilang sa naturang agreement ay ang pagpapalaya ng mga hostage at negosasyong tapusin na ang digmaan. Ayon sa Hamas, matapos ang kanilang masusing pag-aaral sa mga hinaing ceasefire deal na nagmula rin sa iba't ibang mediators tulad ng Egypt at Qatar, ay handa na nila silang ikonsidera ang mekanismong nais gawin ni Trump. Matatandang inanunsyo ni US President Donald Trump noong nakaraang linggo ang proposal itong 1 buwang tigil putukan sa Gaza Strip, Palestine. At yan naman nakalap nating balita mula sa ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wala pang naiuulat na nasawing Pilipino sa malawakang pagbaha sa Texas, USA. Ayon sa Philippine Consulate General sa Houston, patuloy silang nakamonitor sa sitwasyon sa Kerrville at kalapit na komunidad. Inabisuhan ang mga Pinoy roon na mag-monitor ng local weather reports, emergency advisories at abiso mula sa local authorities. Tiniyak naman ng konsulada ang kahandaan sa pagbibigay ng kaukulang tulong para sa mga Pinoy na apektado ng baha kung kinakailangan. The Queens are back. Matagumpay na nagsimula sa Seoul, South Korea ang inaabangang Deadline World Tour ng global sensation Blackpink. Ang electrifying group and solo performances ng girls, nanood ng ilang K-superstars at first ever live performance ng 4 sa kanilang new single Jump, ihahatid ni Showbiz Angel. Nagsimula na nitong weekend ang highly anticipated world tour ng global sensation Blackpink. Sa report ng Soompi, higit 78,000 blinks ang dumalo sa kick-off ng Deadline World Tour sa Goyang Stadium sa South Korea. Ito ang muling pagkasama-sama ni Jennie, Lisa, Jisoo at Rosé sa iisang stage matapos ang halos 2 taon, kung saan pinerform ng grupo ang kanilang hit songs tulad ng Kill This Love, Pink Venom at How You Like That. At dito nga unang narinig ang kanilang new single na Jump. Bukod naman sa pagpapasikla bilang grupo, kabilang din sa nagpalakas sa hiyawan ng fans ang solo performances ng girls. Samantala, spotted din sa concert ng grupo ang K-drama superstar na si Lee Min-ho na kasama ni Jisoo sa series na Omniscient Reader's Viewpoint. Gayon din si J-Hope ng BTS at ilang miyembro ng 17.
Habang kabilang din sa inilunsad noong Deadline concert ay ang Blackpink Water. At bahagi raw ng kikitain dito ay dodonate ng YG Entertainment to support sustainable resource initiatives. Sa ngayon, one thing's for sure, excited na rin ang Pinoy fans sa November 22 and 23 concert ng grupo na gaganapin sa Philippine Arena. Abangan sa aming pagbabalik mga magnanakaw ng motorsiklo sa Northern Samar, Timbog. Sa MBC TV Sports, Gilas Pilipinas Women nasungkit ang ikalimang pwesto sa 2025 William Jones Cup. At sa TNVS, alkalde sa Mexico, bakit nagpakasal sa isang hayop? Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, sugatan ng 7 katao sa salpukan ng isang kotse at pampasaherong jeep sa Davao City. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. 7 katao kabilang 2 driver ang nasugatan sa bangga ng isang kotse at pampasahirong jeep banda alas 6:30 ng gabi sa daang Maharlika Highway sa kilometro 10 sa Davao City. Ayon sa punong investigasyon ng PRO11, nakilala ang mga driver na nasangkot sa banggaan na sina Ronelio Tablo, residente ng Hagnaan Subdivision San Isidro, General Santos City, driver ng kotse, at Julito Tunacao Mamitis, residente ng Purok 11, Tubungco, Davao City, driver ng PUJ. Nabatid na parehong nasa innermost lane at magkasalungat ang direksyon ng dalawang sasakyan, pahilaga ang kotse at patimog naman ang jeep nang magbanggaan ang kanilang unahang kaliwang bahagi. Dahil sa lakas ng salpukan, parehong nasira ang dalawang sasakyan at ilang sakay nito ang nagtamo ng sugat. Siyam ang pasahero ng jeep habang 5 naman ang sakay ng kotse. Agad ay sinugod sa Southern Philippines Medical Center o SPMC ang 7 nasugatan para sa medikal na atensyon, kabilang ang 2 driver. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang alamin ang sanhi ng insidente at pananagutin ang may pananagutan. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaalabuso ang magnanakaw ng motorsiklo sa Barangay Rawis, Bayan ng Lawaang, Northern Samar. Ayon sa report ng PNP Lawaang, ninakaw ng suspect ang nakaparadang motor o motorsiklo sa Barangay Rawis na nasabing bayan. Nakilala ang naaristong suspect na si alias Rolando, 30 taong gulang, wala itong trabaho at residente na nasabing barangay. Ayon sa PNP, ang suspect ay naaristo sa loob lamang ng 5 minuto sa isinagawang follow-up operation na nagresulta sa matagumpay na pagkakadakip ng nasabing akusado. Nabawi rin ng mga pulis ang ninakaw na motorsiklo. Matapos ang pagkakadakip ay pinaalam sa nasabing suspect ang kanyang mga karapatang konstitusyonal at dinala ito sa Lawaang Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Samantala, ang na-recover na motor ay pansamantalang nasa kustudiya sa impilan ng Lawaang Municipal Police Station. Nahuli agad ang suspect ayon sa report ng PNP dahil na rin sa presensya ng mga pulis sa labas kung saan mabilis na natawagan para sa agarang pagresponde. Mula sa MBC Network News, RH34, Jane Galit Pantaya ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umabot sa migit 8.5 milyong piso na halaga ng illegal na droga ang nakumpiska ng pulisya sa Bon Central Luzon. Sa loob lamang ito ng 1 ligong operasyon mula Hunyo 29 hanggang Hulyo 5. Ayon sa ulat ng Police Regional Office 3 kay Regional Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Piñones Jr., sa kabuuan 141 anti-illegal drug operation, 222 katao ang naaresto at nasamsam ang droga na tinatay nagkakalaga ito sa 8,560,753 pesos. Samantala, 163 wanted person ang naaresto sa iba't ibang manhunt operation. Sa kampanya laban sa loose firearms, 15 operasyon ang isinagawa kung saan 14 katawang naaresto at 31 baril ang nakumpiska, habang sa laban kontra illegal na sugal, 11 operasyon ang ikinasa na nagresulta sa pagkakaaresto ng 40 individual at nakumpiska ang humigit kumulang 16,000 pisong
pera na pusta sa sugal. Patuloy ang pinaigting na kampanya ng Pro-3 laban sa kriminalidad upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RS37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang isang rider matapos sumalpok ang minamaneho nitong motorsiklo sa kasalubong na ambulansya sa Maharlika Highway sa Barangay San Isidro, Atimunan, Quezon. Kinilala ang biktima sa pangalang Ramer, 51 anyos, residente ng Barangay Sunwan, Atimunan, Quezon. Ayon sa report ng Atimunan Police, bandang alas 5:30 ng hapon, tinatahak ng motorsiklo ang northbound direksyon ng mapasadlak ito sa kanang shoulder ng kalsada. Nang subukan itong bumalik sa linya, tuluyan na itong nawala ng kontrol at napapunta naman sa kasalubong na linya at bumangga sa kaliwang bahagi ng paparating ng nasabing ambulansya. Nagtamo ang biktima ng matinding pinsala sa ulo at iba pang bahagi ng katawan matapos agad na dinala sa Doña Marta Hospital, ngunit idineklara ito na wala ng buhay ng sumuring doktor. Ito si Benjancho kaya nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. You may now kiss the reptile. Maraming netizens ang tumaas ang kilay at napatanong ng bakit? Sa kasal na ito sa Mexico, ang kasal kasi hindi parehong tao ang involved kundi isang mayor at isang caiman na isang uri ng reptile mula sa pamilya ng mga alligator. Ang kakaibang pag-iisang dibdib na ito pinaniniwalaan daw umano na makapagbibigay ng swerte at pag-unlad sa kanilang bayan. Ang buong kwento tutukan sa trending report ni Rovic Manuel. Tila malabong mayroong tumutol sa isang kasal na ito. Ang ikinasal kasi, isang tao at isang reptile. Sa bayan ng San Pedro Huamelula sa bansang Mexico kasi, isang mayor ang nagpakasal sa isang caiman. Isa itong uri ng reptile na malapit ang itsura sa buwaya, ngunit kabilang sa pamilya ng Alligatoridae o mas malapit sa mga alligator. Sa video, makikita ang caiman na dressed in all white habang bitbit ng alkalde at nagkiss pa. Tanda ng pag-iisang dibdib o kasal. Ayon kay Daniel Gutierrez, ang mayor ng naturang bayan, taunan na nila itong tradisyon kung saan pinaniniwalaan na ang pag-iisang dibdib ng dalawang magkaibang kultura at komunidad ay nagdadala ng kaunlaran at kasaganahan sa kanilang bayan. Que emana dos pueblos, dos culturas, dos. It's a celebration that unites two towns, two cultures, two communities that come together to seek progress for both. Ang wedding ritual ay higit 200 years nang ginagawa na sumisimbolo din umano sa koneksyon ng mga tao at ng hayop. Dito itinuturing na hari ng ethnic group na Kontal ang mayor, habang ang caiman ang itinuturing naman na prinsesa ng mga Huabe. Sa kanilang paniniwala, mahalaga ang pagsasama upang matiyak ang pagkakaroon ng masaganang ani at pangingisda sa kanilang hanap buhay. Samantala, tumatagal naman ang naturang pagdiriwang ng 3 araw na puno ng musika, sayawan at makukulay na panlamuti at kasuotan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, nagtapos sa ikalimang pwesto ang Gilas Pilipinas Women sa ginanap na 2025 William Jones Cup sa Taipei. Sa kabila nito, nagpakita ang Gilas pa rin ng nationals at bumida ang individual performances mula sa ilang manlalaro gaya nina Vanessa De Jesus, Jack Animam at Naomi Panganiban. Narito ang report ni Matchpoint, Millie Borja. Nagtapos sa ikalimang pwesto ang Gilas Philippines Women's Basketball Team sa kanilang kampanya sa 2025 Women's Jones Cup. Naitala ng Pilipinas ang unang panalo sa 5 laro matapos ang pagkatalo sa Chinese Taipei at 76-57 itong linggo. Naging kapansin-pansin ang mga individual performance ni Vanessa De Jesus, Jack Animam at Naomi Panganiban, subalit hindi ito sapat upang makasungkit ng mas mataas na pwesto. Naitala ni De Jesus ang 15 points, 8 rebounds, 2 assists at 2 steals. Si Animam ay may 7 puntos at 11 rebounds, habang si Panganiban ay may 10 puntos, 6 na rebounds at 3 assists. Nanguna ang Pilipinas sa halftime at 32-30, ngunit hindi napigilan ang pag-arangkada ng Chinese Taipei sa ikalawang yugto ng laro.
Nalamangan sila sa third quarter at 2011 at sa fourth quarter at 26-14. Pinatunayan ng Taipei ang kanilang depensa sa pamamagitan ng 9 na steals at 3 blocks, habang naitala lang ng Pilipinas ang 30.4% field goal percentage. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Taas kamay ng mga millennial emo, paniguradong magkakaroon kayo ng grand reunion next year. Yan ay matapos i-anunsyo ng international rock band na kasali ang Pilipinas sa Southeast Asia leg ng kanilang concert tour. Kung kailan at saan gaganapin ang pagpapasiklab ng legendary emo band, alamin sa report ni Showbiz Angel. Emos Unite! Ang banda kasing nagpasikat ng mga kantang Welcome to the Black Parade. Helena. At Teenagers. You heard it right, ang My Chemical Romance, may concert sa bansa next year. Join the Black Parade once more sa April 25, 2026 sa Philippine Arena sa Bulacan. Bukod sa Pinas, kabilang din sa Southeast Asia leg ng concert tour ng My Chemical Romance ang Incheon, South Korea, Bangkok, Thailand, Singapore, Kuala Lumpur, Malaysia at Jakarta, Indonesia. Sa ngayon ay wala pang inilabas sa detalye pagdating sa presyo ng tickets at seat plan. Magunita na nito lang June, i-release ng banda ang deluxe edition ng kanilang album na 3 Cheers for Sweet Revenge. Habang 2020 nang dapat sana'y magkakaroon ang reunion tour ang international rock band, ngunit ipinagpaliban dahil sa COVID-19 pandemic. 2008 pa na mag-perform sa Pinas ang My Chemical Romance. Para sa MBC TV Network News, ito ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.